Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Junior na kapatid napakalakas ng disipulo mo, punanisuyunlan mula sa malayo, hindi maitago ang pagkabigla. Xiao Hong, isang malamig ngunit makapangyarihang tinig ang umalangaw-ngaw. Agad na lumapit si Hong Chi, magalang na nagbigay galang sa pamamagitan ng pagyuko at paglalapat ng mga palad. Guro, may nais po ba kayong iutos? Ngumiti ang ating bida, malinaw ang kasiyahan sa mga mata. Magaling ang ipinakita mo ngayon. Sandali siyang tumigil bago magpatuloy, ngayong gabi, bibigyan kita ng dagdag na pagkain. Sa di kalayuan, mabilis na inalalayan si Chen Xiao ng isang elder ng sekta ng Immortal. Pagkatapos niyang lumunok ng gamot na pampagaling, unti-unting bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Mabilis na nagsara ang malulubhang sugat at naging maayos muli ang magulong espiritual na enerhiya, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling wala sa ayos, tila nawala sa sarili. Paulit-ulit niyang binibigkas na may boses na puno ng panghihinayang, "Talo ako, talo ako." Malinaw na labis na nasaktan ang kanyang espiritu. Nakatayo sa tabi niya si Elder Yan, namumula ang mga mata. Sa tinig na puno ng sakit ngunit may dalang kakaibang awtoridad, malakas niyang sinabi, "Banal na anak, tumayo ka." Parang bagzo ng sigla ang tinig ni Elder Yan, bahagyang nanginig ang katawan ni Chen Xiao, at unti-unting bumalik ang bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Pinilit niyang magsalita, bawat salita ay mabigat, "Elder Yan, natalo ako. Hindi ako ang kampyon sa antas na ito. Dinala ko ang kahihiyan sa sekta ng Immortal." Tiningnan siya ni Elder Yan, medyo mas mahinahon ang boses ngunit taglay pa rin ang dignidad, "Banal na anak, huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo. May maliwanag ka pang kinabukasan. Ikaw ang may likas na talento. Ikaw ang pag-asa natin." Gayunpaman, mabigat pa rin ang dibdib ni Elder Yan. Dumaan ang kanyang tingin kay Chen Xiao, napansin ang tulala at litong ekspresyon nito, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ang pumatay sa banal na anak ng sekta ng Immortal, kailangang maipaliwanag ito. Pagkasabi niya nito, biglang pinakawalan ng siyam na elder ng sekta ng Immortal ang kanilang napakalakas na presensya. Bawat isa ay nasa antas ng integrasyon, at ang kanilang aura ay sumabog na tila dinudurog ang espasyo mismo. Sa kabilang panig, nagbago ang ekspresyon ng mga nasa Shin Kung Pagoda at ng mga miyembro ng sekta ng Shin Tian. Kita sa kanilang mga mata ang malinaw na pangamba, walang sinuman ang naglakas loob na maliitin ang sitwasyon. Ito'y malinaw na pagpapakita ng napakalupit na lakas. Itinuon ni Elder Yan ang malamig na tingin sa grupo ng sekta ng Shin Tian. "Sinumang gustong hulihin siya at dalhin sa akin, lumapit na." Pagkasabi niya, isang matangkad na elder ang lumabas mula sa hanay. Kumislap ang kanyang figure, at sumiklab ang makapangyarihang presensya ng gitnang yugto ng integrasyon, pinipiga ang espasyo at nagpapabigat sa buong paligid. Lumapit si Hong Chi, may bakas ng pag-aalala sa mukha, at mahinang nagsabi, "Guro, sa sitwasyong ito, natatakot akong hindi ko kayang pigilan." Ngumiti siya, malamig ngunit kalmado ang tingin. "Ayos lang. Hayaan niyo ako ang humarap dito." Pagkasabi niya noon, marahan siyang umabant ng isang hakbang, at kasabay nito, isang napakalakas na presensya ang biglang sumiklab mula sa kanyang katawan, parang buhawi na kayang punitan ang mismong kalawakan. Bang! Ang ugong na kumalat ay nagpasakit ng tainga ng lahat, para bang nawalan sila ng pandinig at nahilo ang kanilang isipan. Ang ating bida mula sa Shin Tian sect ay nasa integration realm. Agad na nabigla ang karamihan, at isang cultivador mula sa Wasteland Province ang napatingin ng may matinding pagkagulat. Ang ating Wasteland Province ay may isang langit talino. Sigaw ni Ouyang Fong, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, nanginginig sa pananabik. Ngunit sa kabilang panig, ngumisi lamang ang matangkad na matanda mula sa Immortal Sect, kumikislap ang mga mata sa pangungutya.
At ano naman kung nasa integration realm ka? Sa tingin mo ba kaya mo akong labanan? Pagkasabi niya noon, agad niyang pinakawalan ang kanyang likas na kapangyarihan. Mabilis na gumuhit ng mga handsil ang kanyang mga kamay, at ang pinakawalang magic formula ay kumislap ng nakakasilaw na liwanag. Sa kawalan, lumitaw ang isang dambuhalang kamay na kumikinang sa puting liwanag, may dalang sinaunang arang puno ng lungkot, at diretsyong umatake sa ating bida. Ngunit nanatili lamang nakatayo ang ating bida, payapa at walang bakas ng kaba sa mukha. Marahan niyang tinaas ang kamay at tinapik ng isang daliri. Boom! Agad na nagkapira-piraso ang dambuhalang kamay, naging di mabilang na nagkikislapang sinag ng liwanag na kumalat sa espasyo. Ano? Nanlaki ang mga mata ng matandang elder mula sa Immortal Sect, puno ng matinding takot. Naramdaman niya ang isang nakapanghihilakbot na pangitain, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang anino. Ginamit ng ating bida ang Void Technique, napakabilis ng kanyang galaw, sa isang kisap mata ay nasa harap na siya ng kalaban. Boom! Isang suntok ang kanyang pinakawalan, puno ng nakamamatay na enerhiya na umalimbakay na parang nagngangalit na alon. Wala ng oras ang elder para gumamit ng footwork, protection talisman, o kahit anong taktika. Sa isang suntok ng ating bida, nadurog ang kanyang katawan. Maging ang kanyang asensya ay hindi nakaligtas, tuluyang nawasak sa isang iglap. Sa sandaling iyon, marahang tinapik ng ating bida ang kanyang mga daliri, habang sumasayaw sa hangin ang kanyang pilak na buhok. Kumerba ang sulok ng kanyang labi sa isang mapanuyang ngiti. Iyan lang ba? Taglay niya ang isang supreme bone, dahilan para tumaas ng labis ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kahit hindi siya gumamit ng anumang espesyal na talento, ang kanyang lakas sa malapitan ay nakamamangha pa rin. Nangangitim ang mukha ni Elder Yen, at sa pigil na tinig ay sumigaw. Lahat kayo, sugurin siya. Patayin niyo siya para sa akin. Pagkasabi nito, agad na kumilos ang natitirang 7 matatandang master. Lahat sila ay nasa integration realm, kapantay ng ating bida, at sabay-sabay nilang pinakawalan ang kani-kanilang mabagsik na teknik, pinapalibutan siya upang siya'y durugan. Ngunit biglang lumitaw sa likod ng ating bida ang isang dambuhalang anino, tila isang hari, nagpapalabas ng nakakatakot na presensyang nagpayanig sa lahat ng nilalang. Human King Seal. Itinaas ng ating bida ang kamay at malakas na pinakawala ng isang palm strike upang salubungin ang atake ng 7 matatandang master. Boom! Sumabog ang mga alon ng enerhiya, pinupunit ang mismong tela ng espasyo. Puff! Puff! Ilang matandang master ang agad na nagsuka ng sariwang dugo, nanginginig ang katawan na para bang tinamaan ng kidlat. Anong klaseng talento ito? Paano ito hihigit pa sa lahat ng talento ng Immortal Sect? Sobrang nakakatakot ang lakas ng kabataang ito. Sigaw ng isa sa matinding takot. Bilisan, gamitin ang mga magic tool para supulan siya. Agad na sumigaw ang iba pang mga elder, sabay-sabay na pinakawalan ang kanilang mga magic weapon. By the way, swordsmanship, sigaw ni Elder Bay habang iwinasiwas ang kanyang 3 talampakang espada, nagpapakawala ng isang makapangyarihang sinag ng espada na bumalot sa ating bida, ngunit patuloy pa rin itong sumugod. Ginamit din ng iba pang elder ang kanilang mga magic weapon, nagpasabog ng pinsala na tumaas ng ilang ulit, mabagsik at mabangis ang kanilang galaw, parang mga tigre na handang mangaso, sabay-sabay na sumalakay sa ating bida. Sa labas, ang ibang puwersa ay umaasang malilipol ang ating bida. Sa kanilang paningin, ang Wasteland Province ay isa lamang primitibong lupain. Paanong naging ganoon kalakas ang mga tagapagsanay doon? Ang lakas ng loob nilang galitin ang sekta ng mga immortal. Sa lohikal na pag-iisip, dapat matagal na silang binura sa mundo. Amit ba, mabuti, mabuti. Si Jing Qin, ang dakilang guro ng Shin Kung Pagoda, ang nanguna sa grupo mula sa 5 pangunahing puwersa. Mapagkumbaba ang ekspresyon sa kanyang mukha,
nakapulupot ang dalawang kamay na tila nagdarasal ng mga banal na kasulatan. Nang makita iyon, bahagyang ngumiti ng may pangungutya si Jiang Tian, batang Panginoon ng pamilyang Tang. Puno ng paghamak ang kanyang ngiti. Sa isip niya, lubos na mapagkunwari ang matandang mungheng iyon. Itinuon niya ang tingin sa labanan sa unahan. Sumidhi ang selos sa kanyang dibdib, at malamig siyang nanlibak sa sarili. Ang halimaw na tulad niya, mas mabuting mamatay na lang agad. Hindi maganda. Nanganganib si kapatid na Ye. Sigaw ng may pag-aalalang tinig ni na Su Yunlan at ng iba pang mga kasamahan. Ngunit sa gitna ng nag-aalala na karamihan, tanging si Hong Qinyi lamang ang nanatiling walang reaksyon. Nang marinig niya ang kaguluhan sa paligid, ipinikit niya ang mga mata, nakahalukip-kap ang mga braso, at ngumisi, iniisip sa sarili, ano bang alam ninyong mga langgam? Mula nang masaksihan niya ang pambihirang kakayahan ng ating bida sa kaharian ng Wei, tiyak na siya na may tinatago pang mas matinding kapangyarihan ang taong iyon. At ngayon, tila napapatunayan nga ang hinala niya. Ang ating bida, napapalibutan ng 7 malalakas na mandirigmang nasa antas ng Integration Realm, ay kumikilos ng walang pagmamadali. Bawat hakbang ay banayad, at ang kanyang tingin ay kasing spaya pa ng tubig. Kung ganoon, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang isang galaw. Bigla siyang ngumiti, kumikislap ang mga mata na may matalim na liwanag. Pinakawalan niya ang rumaragasang mahiwagang enerhiya mula sa loob, nagsanib-sanib ang mga agos ng espiritual na lakas at tumuon sa Supreme Bone sa kanyang dibdib. Pagdaka, sumabog mula sa kanyang dibdib ang matinding banal na liwanag, kumikislap na parang sumisikat na araw. Isang walang kamatayang liwanag na tila isinilang mula sa langit. Sa himpapawid, parang may bagong araw na ipinanganak mula sa kanyang dibdib, taglay ang kapangyarihang kayang hatiin ang kalangitan. Anong nangyayari? Nanginginig ang di mabilang na mga tagapagsanay, bakas sa mukha ang takot. Boom! Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula sa dibdib ng ating bida, tila kasabay nito'y nagpadala ang langit at lupa ng banal na kaparusahan, may puwersang kayang lipulin ang lahat sa isang iglap. Ito ang dakilang kakayahan ng Supreme Bone, ang Supreme Monk Tribulation Light. Hindi maganda, naramdaman ng 7 nakatatandang Integration Realm ang panganib na mag-aalis ng kanilang buhay. Agad nilang pinaandar ang lahat ng mahiwagang sandatang pananggalang, umaasang matatagalan ang atake. Sunod-sunod ang desperadong sigaw sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng Supreme Monk Tribulation Light. Nabasag sa hangin ang lahat ng mahihinang espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamay, at nang mawala ang proteksyon ng kanilang mga sandata, nagsigawan sila sa takot. Matandang yan, bilasan mo at iligtas kami. Si Elder Yan, pinuno ng 5 nakatatanda ng sekta, ay hindi na mapanatili ang katahimikan. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, mahihirapan siyang makatakas sa kaparusahan pagbalik sa sekta. Sumabog ang kapangyarihan ng isang tagapagsanay sa rurok ng Integration Realm. Boom! Sa himpapawid, biglang lumitaw ang isang sinaunang pagoda na naglalabas ng walang kapantay na aura. Ito ay kumakatawan sa 3rd grade spiritual energy. Kahit 2 antas lamang ang taas kumpara sa 1st grade, ang kapangyarihan nito ay 1000 ulit na mas malakas. Durugan ninyo sila para sa akin. Sigaw ni Elder Yan habang iniaangat ang pagoda, pinapakawalan ng rumaragasang puwersa upang salubungin ang umaataking Supreme Monk Tribulation Light. Ho! Tamang-tama ang dating mo. Malamig na ngumiti ang ating bida. Bigla, isang mekanikal na tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, aktibo ang pasibong kakayahan niyang lumalakas kapag kaharap ang isang makapangyarihang kalaban. Ang host ay humaharap sa isang kalabang nasa rurok ng Integration Realm. Automatikong tumataas ang antas ng kanyang kasanayan ng isang level, naabot ang perpeksyon ng Integration Realm. Boom! Isang nakapanghihilakbot na aura ang biglang sumiklab mula sa ating bida. Mula sa gitnang antas ng Integration Realm, tumalon agad siya sa perpeksyon. Ang Supreme Monk Tribulation Light,
na unti-unti nang humihina, ay biglang muling kumislap ng mas maliwanag at dumobble pa ang lakas. Teka, kaya pala itinatago mo ang tunay mong antas. Nang inag ang anit ni Elder Yan, halos mas amid sa galit at muntik ng samukan ng dugo. Ang liwanag ng tribulasyon ng kataas-taasang monghe ay lumipad sa paligid, at ang 7 matatandang nakarating na sa antas ng Integration Realm ay sumabog sa isang ulap ng dugo, tuluyang nawasak ang kanilang mga katawan. Tanging si matandang Yan lamang ang nakaligtas sa kamatayan, ngunit basang-basa siya ng dugo, puno ng sugat, mapotla ang mukha, at nanginginig ang puso sa matinding takot. Hindi niya kailanman inisip na may lilito na ganoong kakilabot na tao sa isang liblib na lugar tulad ng Wasteland Province. Sa sandaling iyon, ang pinakamahalaga para sa kanya ay mailigtas ang sariling buhay. Pinipigilan ang panghihina, mariing nagngit-ngit si matandang Yan, mapotla ang mukha, at sa huli ay yumuko sa pagkatalo. Matanda, ngayong araw, amin na pong tinatanggap ang pagkatalo. Ang Immortal Sect ay handang umatras sa pakikipaglaban para sa Secret Realm. Basta ka na lang darating at aalis ayon sa gusto mo. Malamig na tumawa ang ating bida, sabay hampas ng kamay upang pakawalan ang isang napakalakas na atake. Ang kanyang pilak na buhok ay lumilipad sa hangin, at ang kabuuan ng kanyang presensya ay naglalabas ng isang nangingibabaw na aura, na parabang tinatakpan ang araw at buwan. Ramdam ni matandang Yan na parang sesabog ang kanyang ulo, puno ng galit ang mukha. Sumigaw siya, hindi ka ba natatakot sa parusa ng Immortal Sect sa ginagawa mo? Ngunit bigla, naalala niya ang isang bagay. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nanlumo at namutla. Teka, alam ko na. Ibig sabihin, si matandang mumula sa labas ng sekta, ikaw ang pumatay. Tama, tawa ng malakas ng ating bida, puno ng kalupitan at kay-abangan ang kanyang mga mata. Tutal, may mga kaaway na rin ako noon pa, kaya wala nang masama kung pumatay pa ng ilan. Boom! Biglang nanghina ang aura ni matandang Yan, namutla ang mukha, at sumigaw, bilasan ninyo. Dalhin ang Holy Sun palayo. Kumapit si Qin Shao sa gilid ng spaceship, nanginginig sa tahimik na kawalan ng pag-asa. Kung pati si matandang Yan ay hindi niya kayang talunin, hindi ko akalaing ganito kalakas ang pumatay sa aking ama. May pag-asa pa ba akong makapaghiganti? Nakita ng natitirang mga tauhan sa barko na natalo na si matandang Yan, kaya't sumigaw sila, delikado. Ang mga nakatatanda ay nasa panganib. Kailangan nating iligtas ang Holy Sun at paandarin ang gintong barko. Bilasan ninyo, mariing utos ni Hong Chi, sabay likha ng apoy sa kanyang kamay. Matapos magpakitang gilas, gusto nyo pa ring tumakas. Sabay siyang umatake at sumigaw, mamatay kayong lahat. Habang pinagmamasdan ang nasusunog na barko, na puno ng takot ang grupo sa mag-amo, ang pumatay sa mga nakatatanda ng Immortal Sect at ngayon nais pang patayin ang kanilang Holy Sun. Malinaw na nais nilang lipulin ang lahat ng banta. Wala na ba silang katinuan? Humakbang si Jing Qin, ang dakilang guro, at ginamit ang isang makapangyarihang galaw upang hadlangan ang atake ni Hong Chenya. Amataba, bulong niya habang bumubuo ng sail. Kagalang-galang na babaeng donor, kailan matatapos ang siklo ng paghihiganti? Bakit kailangang ituluyan mo pa hanggang sa wakas? Mata-ray na kumaway si Hong Chi at galit na tumugon, matandang kalbo, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pakana ng sekta nyo. Gusto mo lang na magkaroon ng utang na loob sa inyo ang Immortal Sect. Nakakasuya ang panlilinlang nyo. Patuloy pa rin sa pagpapakita ng huwad na mahabagin ng ngiti si dakilang guru Jing Chen habang sumagot. Kagalang-galang na donor, huwag kang magsalita ng walang basehan. Sobra ang pagkiling mo laban sa Buddhist sect at naliligaw ka patungo sa mga demonyong landas. Pinapayuhan kitang magpigil. Matalim siyang tinitigan ni Hong Chini at mariing sinabi, nang nasa Central Region pa ako, labis kong kinasusuklaman ang ganitong klaseng paliwanag. Para sa sariling kapakinabangan ngunit laging nagkukubli sa likod ng kunway moralidad.
Ano kung sumali ako sa Demon Sect? Hindi ko kailangan ng pangangaral mo. Nananatiling mahinahon ang ekspresyon ni dakilang Guru Jingqin at mariing sinabi, kung ganon ang nais mo, hayaan mong ikaw ay liwanagan ko. Pagkasabi nito, mabilis siyang lumipad papalapit kay Hongqini. Napansin ni Hongqini na kahit kalbo at tila mapagpakumbaba ang monghe, mabigat ang pressure na dala nito, pero nasa tuktok lamang siya ng antas ng Integration Realm. Biglang lumitaw ang ating bida, nakahalukip-kap sa harap ni Hong Chenyi, at malamig na nagtanong, ano ito? May nang-aapi sa alaga ko habang wala ako. Nanlungo si dakilang Guru Jingqian nang makita ang ating bida, ngunit agad niyang pinilit magpakamabait at nagsabi, Don Orye, nagkakamali ka. Nais ko lamang magbigay ng kaunting payo sa batang. Ito, ngumisi ang ating bida at tinanong, payo, sa tingin mo, karapat-dapat ka bang magbigay niyan? Sa isip niya, ano bang silbi ng payo mula sa isang kalbong nasa Integration Realm lang para sa isang tunay na immortal na nasa proseso ng muling pagkultibo? Si Hong Chenyi, na magaling magsalita, ay agad na nagtipon ng mga kamay at masunarang nagreklamo laban sa dakilang Guru Jingqian. Salamat sa iyong tulong, Guru. Isa lamang akong di karapat-dapat na alagad. Gusto ko sanang pigilan ang spaceship na iyon, ngunit pinigilan ako ng matandang kalbo na ito at hinayaang makatakas. Lumingon si dakilang Guru Jingqian, ayaw nang palakihin pa ang gulo at sinubukang pakalmeyan ang sitwasyon. Amataba, sayang. Akala ko sobra na ang nangyayari kaya ako nakialam. Kung nais mo akong panagutin, wala na akong masasabi pa. Ngunit sumigaw ang ating bida, nakahalukip-kap ang mga braso at nagkukunwaring marangal, bago magbalak tumakas. Tumigil ka riyan. Lumingon si dakilang Guru Jingqian, nakakunot noo, at tinanong. Don Orye, ano ang ibig mong sabihin? Bagaman may bahagyang pag-aalala, may tiwala pa rin siya sa sarili, iniisip na, ang Shikung Pagoda ang pangunahing puwersa ng sektang Budista sa Eastern Domain. Kakagalit mo lang sa Immortal Sect. Hindi mo siguro kakayaning galitin din ang Shikung Pagoda. Tumawa ng malakas ang ating bida na may mapanuksong tingin. Matandang kalbo, tuso ka talaga. Anong ibig sabihin ng pagpapakita ng kabutihan habang nilalapastangan ako? Kung ganyan ang pamamaraan mo, bakit hindi mo kayang kalkulahin kung kailan ka mamamatay? Mas lalo pang kumunat ang noo ni dakilang Guru Jingqian, may bahid na ng galit ang boses. Don Orye, medyo sobra na ang mga salita mo. Sumugod ang ating bida, sumigaw. E ano ngayon kung sabihin ko? Ikaw, galit na sigaw ni dakilang Guru Jingqian bago magpakawala ng kontra-atake gamit ang gintong kalasag na teknik. Ngunit hindi siya nakapantay sa ating bida at agad siyang naitulak paatras. Mabilis na lumabas ang mga disipulo ng Shikung Pagoda at bumuo ng depensibong pormasayon. Kinuha ni dakilang Guru Jingqian ang kanyang tungkod, kagat ang labi, at mariing nagsabi. Sobra ka na. Akala mo ba, mahina lang ang Shikung Pagoda? Habang nagsasalita, lalong naging madilim ang kanyang mukha. Kung pipilitin mo kaming ganito, huwag mo akong sisihin kung magiging walang puso ako. Amataba, sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na katawan ng Buddha ng walang hanggang liwanag, at nakamit ni dakilang Guru Jingqian ang sukdulan ng Integration Realm. Naging maingat pa ang mga batang Panginoo mula sa pamilyang Jiang sa kapangyarihan ng pagpapakita ng Buddha. Ito mismo ang mahiwagang talento ng Dharma Manifestation ng Shikung Pagoda, at taglay pa nito ang ikatlong antas ng espiritual na enerhiya ng siyam na kumpletong tungkod. Kahit ang ating bida ay nasa sukdulan din ng Integration Realm, sa ganitong taktika ay wala siyang laban. Walang utak ba ang taong ito? Pinapalabanan pa niya ang Shikung Pagoda. Sa tingin ba niya, mahaba pa ang buhay niya? Itinaas ni dakilang Guru Jingqian ang tungkod sa harapan niya, nag-aanyong mabait at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Don Orye, binigyan na kita ng pagkakataon ngunit nananatili kang matigas ang ulo at mangmang, kaya ako na ang magpapalaya sa iyo.
Gamit ang Dharma Manifestation, umatake siya at sumigaw. Maglaho ka. Tumingin ang ating bida sa galaw na iyon, bahagyang ngumiti, at nagsabi. Medyo interesante yan. Itinaas niya ang kamay at tinawag ang kabaong. Sa kanyang sigaw, lumitaw mula sa itaas ang Immortal Burial Coffin. Sa ilalim ng kontrol ng ating bida, kumawala mula rito ang makapangyarihang puwersa. Namangha si dakilang Guru Jing Qian, nakangangang walang makapaniwala. Ano ito? Habang binubuksan ang takip ng Immortal Burial Coffin, naisip ng ating bida, hindi ko akalaing babasagin ng Immortal Burial Coffin ang sariling antas nito, mula ikatlong antas ng espiritual na enerhiya hanggang sa ika-6. Damaloy ang espiritual na enerhiya. Itinaas niya ng mataas ang kanyang kamay at tinanong. Iyan lang ba ang lahat ng kakayahang mahika na meron kayo? Halika kayong lahat dito. Agad na nahigop papasok sa Immortal Burial Coffin ang mga dakilang guro dahil sa isang puwersa. Nagsisigawan silang lahat sa takot. Anong nangyayari? Dakilang guro, iligtas mo ako. Nanlaki ang mga mata ni dakilang guro Jing Chen, at tumulo ang pawis sa kanyang noo habang nauuto. Masamang bagay, Shin Tian Sek, nagtataglay kayo ng masamang bagay. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nagsabi, lahat kayo, mga masamang cultivador ang mga ito. Mabilis, kumilos kayo at tugisin sila. Ngunit sa kabila ng kanyang sigaw, nag-atubili ang grupo at walang naglakas loob na sumugod. May naisip ang ilan, sino pa kaya ang mga ngahas na kumilos ngayon? Sa kabilang panig, natural na natuwa si Hong Qinyi. Lihim niyang tinitigan ang ating bida at inisip. May nakatago pa palang alas ang inutil na ito. Namumutla si dakilang Guru Jing Qian habang pilit na lumalaban sa puwersang humihigop sa kanya patungo sa Immortal Burial Coffin. Malakas siyang sumigaw. Ye Donor, amiti pa. Kalaban ka na ng Immortal Sect, at may balak ka pang lumaban sa pinakadakilang Buddhist sect sa Eastern Domain. Dinagdagan pa ng ating bida ang kapangyarihan ng Immortal Burial Coffin at nakakunot ang noo. Pinakakinamumuhian ko ang mga ipokritong tulad mo. Tigilan mo ang Saturday, pumasok ka na lang. Hindi na nakalaban pa si dakilang Guru Jing Qian at tuluyang nahigop papasok. Isinara rin ang Immortal Burial Coffin ng mariin. Sumirit ang masamang enerhiya ng ating bida, at habang hawak niya sa isang kamay ang Immortal Burial Coffin, tumitig siya ng mariin at nagtanong. May iba pa ba? Namutla ang mga tao sa ibaba sa tanong na iyon at walang naglakas loob magsalita. Hindi pa nila kailanman naranasan ang ganitong katahimikan na tila nakakatakot. Pare-pareho ang iniisip ng marami. Wow! Sino pa kayang maglalakas loob lumapit? Sobrang nakakatakot. Nakangiting mahigpit na pinisil ni Su Yunlan ang kanyang kamao. Dakilang nakababatang kapatid, mahusay ang ginawa mo. Nanlaki rin ang mga mata ni Xiao Deho, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Diyos ko, nananaginip ba ako? Bigla siyang nakatanggap ng malakas na sampal. Hawak-hawak niya ang namumulang pisngi na parang tinapay at nagtanong. Nakababatang kapatid na babae, bakit mo ako sinampal? Iwinagayway lang nito ang kamay at tinanong. Masakit ba? Umungol si Xiao Du at sagot. Siyempre naman, masakit. Ngumiti si Su Qianshui at sinabing. Ibig sabihin, hindi ito panaginip. Sa kabilang banda, nakatingala si Ouyang Fong sa ating bida na lumulutang sa itaas at hindi makapaniwala. Nauutol niyang sinabi, ang Wasteland Province, may ganito. Hindi siya makapaniwala na nagawa nitong supulan ang lahat gamit lamang ang sariling lakas. Pinangunahan niya ang grupo at lumuhod, sabay sigaw. Mabuhay ang Ye Celestial Lord! Ang kapangyarihan ng Ye Celestial Lord! Ang banal na presensya ng Ye Celestial Lord! Sa kabilang panig, mabigat ang mukha ng batang pinuno ng pamilyang Jiang, at pinipigilan ang inis habang iniisip. Anong nangyayari? Ito ba talaga ang Wasteland Province? Nagkamali ba kami ng lugar? Akala niya ilang beses nang haantong sa kamatayan ang taong sigi, ngunit sa hindi inaasahan,
malubha nitong nasaktan ang pinakamakapangyarihang immortal sect sa Eastern Domain. At higit pa roon, nahigop nito ang buong Center of Shin kung pagod mula sa banal na lupain ng Budismo papasok sa kabaong. Lalong lumaki ang ngisi niya habang iniisip ito. Pero alam niyang malaki na ang kasalanan ng ating bida sa Immortal Sect at sa Shin kung pagod, kaya't malamang walang katapusang paghihiganti ang kahaharapin nito. Ngunit kung magagawa nitong basagin ang kasalukuyang kalagayan sa Eastern Domain, mas mabuti. Kapag dumating ang panahong iyon, makikinabang ang pamilyang Jiang. Haha, mula sa itaas ay bumaba ang isang haligi ng liwanag, at tuluyan nang nabuksan ang Secret Realm. Nagalak ang lahat at nagsisigawan. Magaling! Nabuksan na sa wakas ang Secret Realm. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakita ang ganitong kagilahil-alas na Secret Realm. Makakapasok pa ba tayo rito? Dir-diretsyong lumipad ang ating bida patungo sa gilid ng Secret Realm, tinitigan ito at nagmuni-muni habang nakapulupot ang mga braso. Sa wakas, nabuksan na rin. Ngayon, makakapasok na ako para mag-check-in at tapusin ang misyon. Oh, tama, may mga tao pa pala sa labas. Kailangan ko silang asikasuhin. Sandaling nag-isip siya at saka muling humarap, malakas ang boses habang nagsalita sa lahat. Lahat ng mga cultivador mula sa lalawigan ng wasteland ay may karapatang pumasok sa lihim na kaharian para mag-explore, habang ang iba ay dapat nang maglaho. Ang nakababatang Panginoon ng pamilyang Jiang ay nakinig sa ating bida at napakagat ng ngipin, ngunit wala siyang masabi para sumalungat. Hindi niya mapigil ang sumigaw pabalik. Wala namang alitan ang aming pamilyang Jiang sa sekta Shintian, pero ni hindi man lang kami binigyan ng karapatang pumasok sa lihim na kaharian. Sayang at wala rito ang matandang ninuno. Ang taong nasa tabi niya ay sumigaw. Ginoo, sa ngayon ay lubos siyang nagmamalaki, at tiyak na haharapin niya ang kapahamakan mamaya. Hindi natin kailangang makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Humugot ng hininga ang nakababatang Panginoon ng pamilyang Jiang, sang-ayon sa sinabi. Tama, kung gusto natin siyang mamatay, kailangan muna nating hayaan siyang mabaliw. Ang mga taong gaya niya na sobrang mapangahas ay hindi magtatagal ang buhay. Umalis na tayo. Nang makita ng ibang mga cultivador na umalis na ang batang Panginoon ng pamilyang Jiang, hindi nila napigil ang magbuntong hininga at magbulungan sa isa't isa. Kung pati ang pinakamalakas na pamilyang Jiang ay umalis na, mukhang wala nang gustong lumaban sa ating bida. Ang layo pa ng nilakbay natin para lang sa wala. Hayaan na lang natin siyang magyabang. Hihintayin na lang natin kung paano babagsak ang palabas. Sabay-sabay na umalis ang mga banyagang cultivador. Walang pakialam ang ating bida at pinangunahan ang mga cultivador mula sa lalawigan ng wasteland, malakas ang tinig. Halina kayo, lahat. Sa loob ng lihim na kaharian ng Luotian, bumaba ang ating bida at Hongqi Ianyi. Pagtingin niya sa paligid, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Hindi ko inasahan na ganito ang kapaligiran sa loob ng lihim na kaharian. Hindi, ito masama. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang sistema. Natukoy na nakarating ka na sa lihim na kaharian ng Luotian. Nais mo bang kunin ang iyong gantimpala? Sabi ng ating bida, kunin. Nagpatuloy ang sistema. Binabati kita, host, sa matagumpay na pag-check-in. Natanggap mo ang Celestial Emperor Dharma Manifestation. Ang Celestial Emperor Dharma Manifestation ay nagbibigay kakayahan sa gumagamit na direktang tawagin ang Dharma Manifestation, lubos na pinapalakas ang sariling lakas at nagbibigay rin ng karagdagang mahika. Sabi ng ating bida, Dharma Manifestation pala. Hindi masamang gantimpala ito. Naisip niya, ang Buddha General ni Master Jing Qin ay talagang mahirap labanan. Kung hindi dahil sa paggamit ko ng Immortal Burial Coffin, siguradong naging mabangis ang labanan. Nang makita ng ibang cultivador ang mga bihirang halamang gamot, tuwang-tuwa sila at nagsigawan. Langit na halamang espiritual, Purple Planet Vine, Gintong Ginseng, at napakaraming sinaunang dugo at asensya. Lahat ito ay napakahalagang bagay.
Sabi ni Su Yunlon. Mga kasama, maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap ng yaman, pero huwag tayong masyadong sumulong. Mag-ingat at magtulungan tayo. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, naiintindihan. Pinagmasdan ng ating bida ang mga ekspresyon ng lahat at sandaling nag-isip. Balak ko sanang tapusin agad ang misyon at umalis, pero nakikita kong ganito kasabik ang aking mga kapatid, mas mabuting mag-explore pa tayo ng kaunti. May isang tao na nagturo sa isang direksyon at nagsabi, maghanap tayo roon. Agad namang sumagot ang isa, puno ng pananabik. Sige, sasama ako sayo. Biglang may sumulpat na higanteng linta mula sa lupa at inatake ang lahat. May isang tao na nalunok at sumigaw ng babala. Napakabangis ng mga nilalang dito sa lihim na kaharian. Mag-ingat kayo. Tumakbo ang ilang tao sa isang banda ngunit hinarang sila ng isa pang halimaw, dahilan para magpanik at magsabi. May isa pa dito. Napapaligiran na tayo. Sumigaw si Su Yunlon. Umatras muna ang lahat. May mga halimaw dito na nasa gintong elixir stage. Hindi natin sila dapat maliitin. Nakatayo si Hang Qi sa likuran, nakahalukip-kap ang mga braso, at bahagyang ngumisi. Kung gusto mong pumasok at kumuha ng yaman, dapat may kakayahan ka. Walang libreng tanghalian. Biglang sumabog ang malalakas na ingay, dahilan para magliparan ang mga ibon sa gubat. Mula sa kawalan, sumulpat ang isang grupo ng mga unggoy, sumugod ng marahas. Sumigaw si Su Yunlan sa lahat, maghanda para sa laban. Sumugod din si Su Qian para harapin ang mga unggoy.